Ang layunin po ng Iglesia ni Cristo sa ganitong mga gawain ay para ibahagi po sa inyo ang aral na aming sinasampalatayanan, na pawang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat matibay po ang aming pananalig na ang tanging saligan po, batayan, pundasyon ng tunay na paglilingkod sa Diyos na kanyang tatanggapin at pananampalatayang ikaliligtas, ang tanging batayan po ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. No more, no less. Kaya hindi po ang pag-uusapan natin dito ay kuro-kuro o kaya ay palapalagay. Hindi po. Kundi kung ano ang nakalagay at nakasulat po sa Biblia. Kaya sa mga tanong na inyo pong ipinadala, mapapansin po ninyo, ang babasahin po namin, Biblia. Ang sagot, hahanguin po natin sa banal na aklat. At kung sakali po, babasa kami ng mga aklat referensya para lang po tistiguhan yung katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Sa pamamagitan po ng introduction na yan, ay maaari na tayong magsimula sa atin pong open forum. Kapatid na Joel, kaninong tanong ang ating uunahin? Siya nga po pala, kasama ko po ang kapatid na Joel Calago, ministro din po ng Ebanghelyo dito sa Iglesia ni Cristo. Makakatulong po natin sa ating gagawing open forum. Kapatid na Arnel, tama po na ang ating batayan sa pagsagot, Biblia, sapagkat ang mga salita po ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang nagtanong po, sa Biblia po niya, ipasasagot. Kami lang po ang bumasa. Ang tanong po, mababasa ba sa Biblia kung aling iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas? Ang nagtanong po, kapatid na Arnel, si Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Then sa tanong po ni Ginoong Socorro, ay may dalawang bagay na naisbigyan ng katugunan. Alin daw po ang totoong sa Diyos, yung sa Diyos. Ikalawa, alin po ang tiyak na ligtas. Ang una ko pong babasahin mula sa Biblia ay nakatala dito po sa Kolosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Ito po ay turo ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Sa talatang ito, at ang totoo, mababasa po ninyo sa screen, may binabanggit po dito si Apostol Pablo na mga hinirang ng Diyos. At ang sabi pa po sa talata ng Biblia, itinalaga para sa Kanya. Yan yung tanong. Ang sabi, alin ang totoong sa Diyos? Itong itinalaga para sa Diyos at hinirang ng Diyos at minamahal ng Diyos. Ang tanong po, kapatid na Arnel, iglesia, totoong sa Diyos. Ang nabasa po ninyo, hinirang ng Diyos ang itinalaga. Kaya ang tanong po natin, kapatid na Arnel, may mababasa ba tayo sa Biblia yung mga taong itinalaga, hinirang ng Diyos ay nasa loob ng tunay na iglesia? Parang si Socorro, si kapatid na Joel, ano? Hindi pa kasi tapos. Ang binasa po natin ay 12, ngayon po 12 at 15. Pakinggan po ninyo. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Yung tinutukoy po pala ni Apostol Pablo na mga taong hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Diyos at minamahal ng Diyos, ang sabi po, tinawag para maging bahagi ng isang katawan. Kaya, madali po silang makita, makilala. Hindi po sila kung saan-saan naroon. Nasa isang katawan.
alin po kaya yung katawang tinutukoy na naroon ang mga itinalaga para sa Diyos? Colosas po 1:18. Pakinggan po ninyo. Ito po, ang pahayag ng Biblia. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Alin po yung katawan? Ang sabi po, iglesia. Alin pong iglesia? Iglesia na pinangunguluhan ni Kristo. Naroon po yung mga sa Diyos. Itinalaga para sa Diyos. Nasa isang katawan, yung katawan, iglesia po na pinangunguluhan ni Kristo. Nasa Biblia ba, kapatid na Arnel, letra por letra, mababasa kung ano ang pangalan sa iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Opo, Roma 16:16, yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Letra por letra po, nakasulat. Yung iglesia na katawan ni Kristo, pinangunguluhan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya yung unang bahagi po ng tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, ang sabi niya, mababasa ba sa Biblia kung alin ang iglesyang totoong sa Diyos? Nasagot po, ayos sa Biblia. Yung mga hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Diyos sa panahong Kristiyano po, nasa isang katawan na ang katawang yon, iglesia ni Kristo. Inoong ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Arnel, nagturo, tiniyak ba ng ating Panginoong Hesukristo na ang mga kaanib sa kanyang iglesia o nasa loob ng iglesia ni Kristo, yun ay sa Diyos? Opo. Dito kapatid na Joel at mga mahal po naming mga panauhin, lalo na kay Socorro Melchor, ang babasahin ko naman po ay pangungusap mismo ng ating Panginoong Kristo. Sa Juan 17:9 hanggang 11, idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo. Ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ano po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo dito po sa mga talata ng Biblyang binasa namin sa inyo? Ang sabi ni Kristo, yung mga taong ibinigay sa akin ng Ama, binigay sa Kanya ng Diyos. Alalaong bagay, yung mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Ang sabi niya, sila'y sa iyo. Ang tinutukoy niya, ang Diyos. Sila'y sa Diyos. Lahat ng ibinigay mo sa akin, sa iyo. At yung iyo, akin. Siguro, itatanong nila, ba't ho natin natiyak na ang tinutukoy dyan? Yan nga yung iglesia ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Tatawagin po sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Aling pangalan niya? Pangalang ibinigay mo sa akin. Yung pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Alin po ba ang pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesus? Babasahin ko po itong turo ng mga apostol dito po sa Gawa 4, ang talata po ay 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Alin po ang pangalang ibinigay ng Diyos? Pangalang Kristo. Paano po kung itawag ang pangalang Kristo sa iglesia na itinatag ni Kristo? Binasa na po kanina yung Roma 16:16, iglesia ni Kristo.
Kaya maging ang ating Panginoong Kristo nagturo na yung iglesia niya, iglesia ni Kristo, sila po ay kanino? Sa Diyos. Sabi ni Kristo, ang akin ay iyo. Nasasagot ka, Joel? Opo, Tanong. maliwanag pong sagot. At ang sabi po, sa talatang binasa po ninyo, yung kay Kristo ay sa Diyos. At yung sa Diyos, sa Kanya rin. Pero meron pang nais malaman si Socorro. Opo, yung tanong niya, kung mababasa ba sa Biblia na ang iglesia ni Kristo ang tiyak na maliligtas? Magandang tanong yan. Ang dami na pong pagtatalo o debate o argumento o pag-uusap o dialogo na nangyayari sa iba't ibang mga pangkati ng paniniwala. Yung salita pong tiyak na ligtas. Walang aamin na hindi po sila tiyak na ligtas eh. Pero sa Biblia po ba, merong nakasulat na tiyak na ligtas? Sana po ay dinadama po ninyo yung ating pag-aaral. Ano ho, maaaring itinanong lang yon ni Socorro, baka yun din po ang tanong ninyo. Meron bang nakasulat sa Biblia, tiyak na ligtas? Siguradong ligtas? Sino yon? Ikaw ba yon? Ako ba yon? Sila ba yon? Ang babasahin ko po, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Roma 5:8 hanggang 9 po. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Letra por letra po, binasa natin yung salitang tiyak na maliligtas. Pero sino daw po ang tiyak na maliligtas? Si Apostol Pablo po may sabi, yung mga taong napawalang sala sapagkat natubos ng dugo ni Kristo. Nagkasala. Bakit ba hindi? Lahat ng tao nagkasala, malibang kay Kristo. Pero ito po, napawalang sala sila. Eh bakit? Natubos ng dugo ni Kristo. Kaya kapatid na Joel at kay Socorro Melchor ng UP Diliman, hahanapin mo lang kung saan nakasulat sa Biblia. Sino ang natubos ng dugo ni Kristo? Malalaman mo na, yun ang tiyak na ligtas. Dapat talaga na ipaliwanag natin sa kanila ngayon, kapatid na Arnel, kung sino-sino po yung mga taong tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila din naniniwala na sila'y natubos din ng dugo ni Kristo kahit sila ay napaanib sa iba't ibang relihiyon o pangkati ng iglesia. Ang magpapasya nun at magpapaliwanag, Biblia, kapatid na Joel. Babasahin po namin Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, 20, talatang 28 po. Pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang, babasa po nyo doon, Iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Hindi po kami may sabi po noon, mga mahal po naming mga magulang, kaibigan at mga panauhin. Binasa lang po natin ang katotohanan nakasulat po sa Biblia. Ang sabi po sa Biblia, ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo ay yung kanyang iglesia, iglesia ni Kristo. Kaya kung babalikan po natin yung tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, yun daw bang iglesia totoong maliligtas? Opo, sapagkat nakasulat sa Biblia, ang sigurado at tiyak na ligtas, yung tinubos ng dugo ni Kristo, ang tinubos ng dugo ni Kristo, nasa Biblia din po, iglesia ni Kristo. Kaya kung ang tao po, naghahangad ng kaligtasan pagdating ng paghukom, meron pong anyaya sa kanya.
ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo at babasahin po dito sa 1:17 at 9. Ito po. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Siguro po, wala nang pagtatalo kung ang sasagot ay ang ating Panginoong Sukristo. Kung ang tanong mo, paano ba ako maliligtas? Sinagot ng Panginoong Sukristo. Ang sabi niya, buong katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Yung kawan po, binasa na kanina yung Gawa 20:28. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo na tinubos ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Kaya nasasagot po ang tanong na ipinadala ni Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Totoo daw po ba, mababasa ba sa Biblia na ang iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas? Binasa po natin sa Biblia. At para makasama tayo doon, si Kristo po ang nag-iimbita, nag-aanyaya, nag-uuto sa lahat ng gustong maligtas. Pumasok tayo nakabilang sa kanyang kawan. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Pero bago tayo pumalaot sa susunod na tanong, kapatid na Joel, meron lang po kaming nais na ipapansin pa. Kasi po, pag itinuturo yan, ganyang katotohanan, yung iba po, waribagang parang nagdaramdam. Ang sabi nila, masyado yatang exclusivistic yung inyong pagtuturo. Kayo lang? Paano kami? Ibig bang sabihin, si Kristong tagapagligtas, nagtatangi ng taong ililigtas? Ba hindi ho. Kung napansin po niyo yung binasa ko, sabi ni Kristo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Ang sabi niya, sino man? Tatanungin ko po kayo, mga mahal po naming mga bisita, mga panauhin. Yung bang salitang, sino man, may itinatangi? Di ba pag sinabing sino man, lalaki, babae, mayaman, dukha, nakapag-aral, hindi, maitim, maputi, ano ba? Sino ka man? Pero ang tangi, yung paraan. Kaninong paraan? Paraan ng tagapagligtas. Siya tagapagligtas eh. Ano paraan niya? Ang sabi niya, pumasok ka sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, magiging ligtas. Ang kawan po, yung kanyang iglesia ni Kristo. Kapatid na Arnel, ito po ay napakagandang tanong. Bakit ipinipilit ng Iglesia ni Kristo na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan o rebulto? Ang itinuturo sa amin ng mga pari ay ang Diyos ang sambahin. Hindi ba ito ay isang pagpaparatang? Ang nagtanong po kapatid na Arnel, si Leonardo Gasmen, ng Maginhawa Street Teachers Village East, Quezon City. At itong katanungan ito ay meron ding nagtanong sa SM North, kapatid na Arnel. SM North? Oo. Sige nga. Itatanong ko lang sa Iglesia ng Cristo kung bakit wala kayong mga santo at wala kayong prosesyon. Kasi nung January 9 ay mayroon kaming prosesyon dito sa Quiapo. Ang una pong tanong, ipinipilit daw po namin na ang kinagis ng relihiyon o Iglesia Katolika sumasamba sa larawan o rebulto. Wala daw pong ganon na itinuturo ang mga pare. Kaya kami daw po nagpaparatang. At pagkatapos yung napanood naman po natin, nagtanong nasa SM North pa siya. Ba't wala daw tayong prosesyon ng santo? Dahil daw noong Enero 9, may prosesyon po na ginawa sa Quiapo, yung kanilang puon na tinawag nilang Black Nazarene, na itim na Nazareno. Pagka black, itim talaga yan, kapatid na Arnel.
Mga mahal po naming mga panauhin, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang. Kung sinasabi man po namin na ang kinagis ng relihiyon, ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa larawan, alam po ba ninyong inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare? Sila po mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School, may imprimiputes at nihil obstat ni Jose Jovellanos, imprimatur ni Jose Bustamante. Babasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. O hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagis ng reliyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, di sumasamba nga sa larawan. At yung sinasabi nilang imahe na yon, hindi naman po yun ang ating Panginoon Kristo eh. Pero wag muna tayo doon. Doon po tayo sa issue. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Cristo pag sinasabing ang Katoliko sumasamba sa larawan. Dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila, sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po, munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Uso kasi banig noon eh, no? Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat sinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. And totoo, doon pa lang ka, Joel, sa aktwasyon, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na kahit itanggip hindi kami sumasamba. Ba't ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba. Ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. Ano po sabi ng pare? Pagbangon mo sa banig, agad kang lumuhod sa isang larawan o krus. Pagkatapos magwika ka, sinasamba kita. Hindi lang yan. Ito pa po, isang aklat Katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin, ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko. Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po
ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan, tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami kung sabihin po nating ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. Yan pong binasa po natin sa mga aklat Katoliko. At gaya nga nung tanong kanina, nung Ginoo sa SM North, bakit wala daw tayong prosesyon ng mga santo? Yun mismong katunayan po ng kinagis ng reliyon, lumuluhod, nagproposisyon, sumasamba sa mga larawan o sa mga ribulto. Kaya hindi po kami nagpaparatang kung sinasabi po namin yon. Yan po, nakasulat mismo sa mga aklat Katoliko. Ang kanila pong pangangatwiran, kapatid na Arnel, tanggap na nila na talagang iniutos ng pari ng Iglesia Katolika na ang mga larawan ng mga santo na kinikilala nila ay kanilang sinasamba. Pero bakit pa raw natin pinupuna yung kanilang ginagawang pagsamba sa mga larawan? Hayaan na lang daw natin sila. Kung tayo naman po ay nagmamahal sa ating kapwa, bakit pa raw pinupuna natin sila? Ang totoong pagmamahal at pag-ibig sa kapwa, kapatid na Joel, hindi ka papayag na siya'y mapahamak. Kung totoong mahal mo ang kapwa mo, hindi ka papayag, mapasama siya. Ba't ganun po ang sinasabi namin? Yung po bang pagsamba sa larawan, sa ribulto, o anumang imahin, ikabubuti ba o ikasasama? Ang babasahin ko po, Biblia na. Ito po ang pahayag ng Panginoon Diyos. Exodo Kapitulo 20, talatang 1, pagkatapos po ay 3 hanggang 5. Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Napakabigat po palang kasalanan sa harap ng Diyos. Yung pagsamba sa mga larawan, imahin o ribulto. Bakit? Ang Diyos mismo nagbawal. Ano sabi niya sa tao? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Paano po ba nagkakaroon ng ibang Diyos ang tao maliban sa tunay na Diyos? Ang sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng mga larawan, ng mga ribulto ng kahit anong uring nilalang, pagkatapos sasambahin at paglilingkuran. Mga magulang at mga mahal po naming mga panauhin at kaibigan, yung pong larawan, yung ribulto per se, hindi po masama. Meron tayong mga larawan ng ating mga magulang para maalaala natin sila, mga mahal natin sa buhay. May mga ribulto tayo ng mga bayani para natin gunitain ang kanilang kabayanihan. Pero alin po yung tinutukoy po ng Panginoon Diyos na masama? Pagka yung larawan, pagka yung imahen, pagka yung ribulto, niluhuran mo na at sinamba. Gaano kasama yun? Sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo. Kaya kung pinupo naman po natin
Hindi lang naman pong kinagis ng relihiyon. Lahat ng uri ng paniniwalang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o larawan, pinupuna po natin. Hindi po para sila po'y tulig sa inlang. Hindi po. Hindi po para saktan ang damdamin nila. Kundi ang nag-uudyok po sa amin, ang tao sa pusong pag-ibig at pagmamalasakit, huwag po nilang gagawin yon. Magagalit ang Diyos. Parurusahan ng Diyos ang sinuman nasasamba at maglilingkod sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Kung halimbawa, kapatid na Arnel, ang kanilang pangangatwiran, yung pagsamba namin sa mga larawan, ipinatutungkol namin yan sa tunay na Diyos. Kaya papayag ba ang Diyos, kapatid na Arnel, sa Biblia po, na kung tayo po'y sasamba sa Kanya, dadaan pa tayo sa mga larawan? Una, walang ganung utos ang Diyos, kapatid na Joel. Sabi nga niya, huwag kang gagawa ng larawan, atribulto, imahin, pagkatapos luluhuran mo at paglilingkuran. Pero, sagupain natin yung tanong, ang Diyos ba pumapayag na yung kanyang kalwalhatian ibigay niya sa larawang inanyuan? At sasabihin ng tao, hindi naman talaga yung larawan ng aming sinasamba. Kung nakaluhod man kami doon, para sa Diyos yun. Ito sabi ng Diyos, ang babasahin ko po, Biblia, Isaias 42, ang talata po ay 8. Pakinggan po ninyo. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang liwanag po. Emphatic ang sinabi ng Panginoon Diyos. Siya daw anya ang Diyos at yung kalwalhatian niya at kapurihan, hindi niya ibibigay sa iba kahit pa sa mga larawang inanyuan. Ba't natin ikakatwiran ngayon? Kung nakaluhod man kami sa larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, wag! Yung kapurihan ko, hindi ko ibibigay diyan. Para maintindihan po natin sa isang ganitong paliwanag, kapatid na Joel, halimbawa, at sino man yung nagtanong, si Leonardo Gasmen, merong mag-asawa, medyo nagkagalit. Galit po yung babae doon sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, pinagtataksilan mo ko. Nakita ko, may kasama kang ibang babae. Holding hands pa kayo. Sabi nung lalaki, aba hindi. Yung paghawak ko sa kamay niya, para sa'yo yun. Kung nakaluhod man kami sa larawan, hindi talagang yung larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o ribulto pagkatapos sasambahin nyo't luluhuran at paglilingkuran. Yung aking kapurihan at yung aking kalwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba kahit pa sa larawang inanyuan, sabi ng Diyos. Kaya bawal po yan ng ating Panginoon Diyos. Baka sabihin nila, kapatid na Arnel, noon yun. Baka sa panahong Kristiyano, pwede nang sumamba sa mga larawan. Talagang ayaw bumitiw. Ayaw bumitiw Noon daw pwede, bawal. Pero ngayon, pwede na daw po. Ang babasahin ko po, panahong Kristiyano. Tayo po ngayon nasasaklaw ng tinatawag na panahong Kristiyano. Christian era. Pakinggan po ninyo, ito po'y sulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 17. Ang talata po ay 29 hanggang 31. Pakinggan po ninyo, panahong Kristiyano na po ito. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ito po, turo ng mga unang alagad ng ating Panginoong Sukristo. Panahong Kristiyano po yan.
Ano sabi? Huwag niyong aakalain na ang Diyos tulad lang ng larawang ginto, pilak, o bato na inukit lang ng karunungan ng tao. Yung akalain mong ang Diyos, parang ginto, bato, kahoy, masama na di lalo pa, sabihin mong Diyos mismo yon. Di ba? Minsan makita mo, papahiran ng panyo. Tapos ipapahid pa sa buong katawan niya. Kasi paniniwala niya, gagaling daw siya sa kanyang karamdaman. Sana nga, kapatid na Joel. Pero, ito sabi ng Biblia, niakalain ang Diyos katulad lang ng larawan. Isipin niyo, ba't naman di magagalit ang Diyos? Kailangan po bang tayo po'y nakapag-aral para malaman natin na kahoy pala to? Papel pala to? Ginto pala ito? At kahit ginto pa yan, sabi ng Diyos, ba't mo ko itutulad sa ginto, sa larawan, sa pilak? At kung napansin po niyo yung talatang binasa ko, itinuring ng Diyos na kasamaan yun. At pinapagsisisi ang mga taong sumasamba sa mga larawan sapagkat nagtakdaan niya ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng araw ng paghuhukom. Kaya sapagkat mabigat na kasalanan yung pagsamba sa mga larawan, kapatid na Arnel, sa panahong Kristiyano, ano po ang mabigat na parusa kapag ang tao po ay sumasamba sa mga larawan? Babasahin po natin sa Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito po ang turo sa atin ng banal na aklat. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mga larawan, rebulto, imahin, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig lang po sabihin, hindi po maliligtas pagdating ng paghuhukom. Bagkus mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ang mga tao po na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan o sa mga imahen. Kaya kung sakali po, naririnig po ninyo na pinupuna po namin yung ginagawang pagsamba ng ibang mga tao, ibang relihiyon sa mga larawan, inuulit po namin. Hindi dahil sa nais po naming manakit ng damdamin o kaya ay sakta ng kanilang kalooban. Hindi po. Nais lang po namin na huwag silang mapahamak. Iwan yung masamang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sambahin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin po ninyo. Sa panahon natin ngayon, di ba? Nagsisikap halimbawa ang mga alagad ng batas, ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sugpuin yung mga salot na nangyayari sa ating lipunan. Halimbawa, yung drug addiction. May mga kilusan na ilantad yung mga drug pushers, mga drug lords, dahil yung mga yan sinisira hindi lamang ang kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na ang kanilang mga kinabukasan. Pero kung yun, sinisika po natin, lalo na yung sisira ng ating relasyon sa Diyos, dapat po nating punahin. Yung sisira ng ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom, dapat po nating punahin. Hindi sa layuning manakit ng damdamin, kundi sa layunin po, maligtas sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Salamat po kay Ginoong Leonardo Gasmen. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia,
siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Gawa 2:36. Si Kristo po ginawang tagapagligtas. Ang Diyos po ang gumawa sa Kanya, na siya, si Kristo, ay ginawang tagapagligtas. Gawa 5:31. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos. Sa unang Timoteo 2:5. At ang ating Panginoong Jesucristo inilagay sa ibabaw ng lahat ng nilalang. Ang Diyos pong naglagay sa Kanya, ang tunay na Diyos. Efeso 1:20-22. At ang ating Panginoong Jesucristo pinadakila ng tunay na Diyos, at ang Diyos mismo ang may utos na si Kristo ay dapat ding sambahin. Inisa-isa lang po ni kapatid na Joel yon, dahil po sa yung iba po na nakabalita ang pagkakilala namin sa likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Pinararatangan po ang Iglesia ni Cristo na hindi daw po kami kumikilala kay Kristo. O kaya, minamaliit daw po namin ang Panginoong Jesucristo. Hindi po. Kaya ipinagpauna ng kapatid na Joel na ang pagkilala po namin sa Panginoong Jesucristo batay sa pagpapakilala ng Biblia. Inisa-isa, anak ng Diyos, ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas, tagapamagitan, inilagay ng Diyos sa kaiba-ibabawan ng lahat ng mga nilalang, pinadakila at inyutos ng Diyos na sambahin. Kaya kami po, na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sumasamba sa Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa siya'y Diyos, kundi utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pero kung ang pag-uusapan, yung likas na kalagayan niya, gaya ng tanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills, mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesukristo. Ito po, ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Kasi si Kristo po mismo nagsasalita Ano sabi niya? Ako na isang tao. Tapos na, usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao Anong uring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan, yung sinabi niya na siya'y tao. Ba't po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao? Sa likas na kalagayan, siya may sabi. At hindi lamang po ipinakilala niya na siya ay tao sa likas na kalagayan, pinatunayan pa niya, hindi siya ang Diyos. Na iba siya sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Iba po ang Diyos na napakinggan ng taong si Kristo. Iba si Kristo na taong nakarinig sa Diyos. At hindi lang yan. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakyat na po siya sa langit sa piling ng tunay na Diyos, ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? Kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo 2:4-5, babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoo ngang tao at ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao.
Eh pag sinabi mong hindi siya tao, yan ang hindi totoo. Alin po ang totoo? Yung sinabi ni Kristo at itong ipinangaral ng mga apostol. Meron silang sinasabi Joel Ang sabi po nila, kapatid na Arnel, mayroon bang mababasa sa Biblia na mismo ang Diyos nagpapatunay na si Kristo'y tao sa kalagayan? Meron tayong mababasa niya. At hindi lang yan, ang isa pang sinasabi nila, kapatid na Joel, kung hindi Diyos si Kristo, ba't anya nakagagawa ng himala o milagro? Wag po nating kalilimutan, kahit ang dyablo gumagawa ng milagro para dayain ng tao Pero tunay ba Diyos yun? Ang mga propeta, ng mga nauna, panahon ng mga magulang, panahon ng mga propeta, nakagawa din ng mga milagro. Ibig ba sabihin, Diyos sila? At ang totoo, ang mga apostol man, gumawa din ng milagro. Pero ibig ba sabihin, Diyos din sila? Darami ang Diyos pagka ganon. Pero, ang tanong, kung si Kristo man po na ating Panginoon, nakagawa ng mga himala, kababalaghan, milagro, ano lamang po ang ibinabadya nun? Ibig bang sabihin siya'y Diyos? Ito po, babasahin ko po sa Gawa 2:22. Ganito po ang turo ng banal na kasulatan. Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang pananalitang ito, si Jesus na taga Nazaret, taong pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa gitna ninyo sa pamamagitan niya, gaya ng alam na ninyo. Ang gumawa pala nun, sino po? Ang Diyos. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Hesus Kristo sa pamamagitan ni Kristo. Pero namamalagi po, ang sabi, anong likas na kalagay ni Kristo? Taong pinatunayan ng Diyos. Hindi sinabing Diyos na pinatunayan ng Diyos. Magiging dalawa Diyos. Si Kristo, taong pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan anya ng mga himala at kababalaghan nang gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maaaring sabihin nila, kapatid na Arnel, baka po pinapayagan na ang tao ay maging Diyos. Sila may sabi nun. Pero yan bang sabi ng Diyos? Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao. Kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Ang tanong. Ngayon, kapatid na rin sabihin nila, si Kristo, yun ang Diyos na naging tao. Pwede ba yun, kapatid na Arnel, ang Diyos ay maging tao? Una, yung sinabing yun, wala sa Biblia. Ikalawa, pumapayag ba ang Diyos? Siya mismo. Na siya'y Diyos na, tao pa. Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28:2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na, tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Nung basahin ko tumisang, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sinabi diyan na hindi siya payag. Ang tanong, yung bang sabi niyang, ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi, payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo?
Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, doon sa tanong na yun, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Rocco. Ang sabi niya kasi, kapatid na Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Ito sabi ni Kristo,